Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay closed. Sarado. Sa paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma, ang salita ng Diyos ay patuloy na humahamon sa atin na suriin hindi lamang ang ating magawa kundi ang kalagayan ng ating puso. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang dramatikong tagpo sa buhay ni Jesus. Isang sandali kung saan ang mga taong nakakakilala sa Kanya mula pa sa pagkabata ay biglang tumalikod sa Kanya. Sa kwento ng Ebanghelyo, isang salita ang maaaring maglarawan sa buong mensaheng ito. Closed. Pagsasara o pagiging sarado. Nang bumalik si Jesus sa Nazareth, ang kanyang sariling bayan, nagsalita siya sa sinagoga. Ang mga taga roon ay nakinig sa kanya, ngunit sa halip na tanggapin siya, nagsimulang magduda ang kanilang puso. Hindi nila makita ang higit pa sa kanilang nakasanayan. Para sa kanila, si Jesus ay hindi Mesiyas. Siya ay simpleng anak lamang ni Jose na kanilang kinilala at kakilala mula pa noon. Dito lumilitaw ang unang anyo ng pagsasara ng puso. Minsan ang pagiging pamilyar sa isang tao o sa isang bagay ay nagiging hadlang upang makita natin ang katotohanan. Dahil kilala natin ang isang tao, iniisip natin na alam na natin ang lahat tungkol sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay madalas kumikilos sa paraang hindi natin inaasahan. Sinabi ni Jesus ang isang matapang na pahayag. Walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tungkol sa karanasan ni Jesus. Ito ay tungkol sa isang malalim na realidad ng buhay ng tao na kung saan minsan ang pinakamalapit sa atin ang siyang pinakamahirap tumanggap ng pagbabago at ng katotohanan. Upang ipaliwanag ang puntong ito, binanggit ni Jesus ang dalawang kwento mula sa lumang tipan. Sa panahon ni Elias, maraming balo sa Israel ang nagdurusa sa taggutom. Ngunit ang tinulungan ng Diyos ay isang balo sa Sarepta na nasa Sidon, isang dayuhan. Sa panahon naman ni Eliseo, maraming kitongin sa Israel. Ngunit ang pinagaling ay si Naaman na isang taga-Syria. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nakakulong sa isang grupo lamang. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, lalo na sa mga pusong handang tumanggap. Ngunit ang mga nakikinig kay Jesus ay hindi natuwa. Sa halip na buksan ang kanilang puso sa katotohanan, sila'y nagalit. Ang galit ay bunga ng isang pusong sarado. Ang pagsasara ng puso ay isang karanasang napakalapit sa ating lahat. Hindi tayo palaging sarado sa Diyos dahil sa kasamaan. Minsan tayo ay sarado dahil sa pagmamataas, sa pagiging kampante, o sa paniniwalang
alam na natin ang lahat. Minsan sinasabi natin sa ating sarili, alam ko na ang Diyos, narinig ko na ang Ebanghelyo. Wala nang bago. Ngunit, ang Diyos ay palaging bago. Ang kanyang salita ay palaging may kakayahang baguhin ang ating buhay. Kung handa lamang tayong makinig. Ang trahedya ng kwento ay ito. Ang mga taong pinakamalapit kay Jesus, ang siyang nagtangkang patayin siya. Dinala nila siya sa gilid ng bundok upang ihulog sa bangin. Ito ang matinding larawan ng isang pusong sarado. Isang pusong hindi lamang tumatanggi, kundi handang sirain ang katotohanan. Ngunit ang Ebanghelyo ay nagsasabi na si Jesus ay dumaan sa gitna nila at nagpatuloy sa kanyang lakad. Hindi mapipigilan ng pagsasara ng puso ng tao ang misyon ng Diyos. Kaya nga, ang Ebanghelyo ay isang paalala na ang tunay na hadlang sa biyaya ng Diyos ay hindi ang ating kahinaan, kundi ang ating saradong puso. Ang pusong bukas ay maaaring baguhin ng Diyos kahit gaano ito sugatan. Ngunit ang pusong sarado ay hindi makatatanggap ng biyaya kahit gaano ito kalapit sa banal. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbubukas ng puso. Ito'y panahon upang suriin ang mga lugar sa ating buhay kung saan tayong naging sarado. Sarado sa pagbabago, sarado sa kapatawaran, sarado sa tawag ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Ngunit ang tanong ay hindi kung nagsasalita ba ang Diyos, ang tanong ay kung handa ba tayong makinig. Kapag ang puso ay bukas, kahit ang simpleng salita ng Diyos ay nagiging liwanag. Ngunit kapag ang puso ay sarado, kahit ang presensya ni Kristo mismo ay hindi makikita. Sa huli, ang Kwaresma ay paanyaya na buksan ang pintuan ng ating puso upang tanggapin ang Diyos na patuloy na dumarating sa ating buhay sa mga paraang hindi natin inaasahan. Kaya nga, magandang magsuri, magnilay, magtanong sa sarili. Mayroon bang bahagi ng ating puso o ng ating buhay na nananatiling sarado sa tinig ng Diyos? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, patawarin mo kami sa mga sandaling naging sarado ang aming puso sa iyong salita. Alisin mo ang aming pagmamataas at takot. Turuan mo kaming makinig na may kababaang loob at buksan ang aming puso sa iyong biyaya sa paglalakbay namin ngayong Kwaresma. Gawin mo kaming handang tumanggap sa iyong katotohanan at pag-ibig. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.